itong babaeng aming nakilala dahil ang kanyang kinakain ay ang kanyang sariling buhok. Anong klaseng sakit mayroon ang babaeng ito? Ito na ang kwento ng babaeng kumakain ng buhok. Kapag sinabing buhok, agad na masasabing importanteng bahagi ito kung kagandahan ng mga babae. Ang pag-uusapan, paniwala pa nga ng marami, your hair is your crowning glory. Pero ano kaya ang pakiramdam kapag narinig ito ng mga babaeng tulad ni Diana na sa tuwing aayusin ang kanyang buhok, halos hindi makatitig ng matagal sa harap ng salamin? Grabe na pala yung tinatago niya dun sa buhok niya na yun, na naubos na pala. Makita mo na lang yung buhok niya, pataas na ng pataas yung pagtali niya. Yung mga babae po kasi, di ba, mahilig po mag-ayos ng buhok. Siya po, mahilig po siya magbunot ng buhok. Madalas yan, nakikita ko nasa bibig niya yung kinuha niyang buhok. Ang ginagawa mo, baka mamaya magkasakit ka pa sa bitukan niya. Tulad ng mga kikay na bata na maagang nahilig sa pagpapaganda, suklay at pang-makeup ang laging hawak-hawak noon ni Diana. Ay nako, Sis Mariosep, ganda ng buhok niyan. Kasi ako nagpahaba rin ako ng buhok. Ang buhok ko hanggang dito sa bewang ko sa likod. Parehas kami ng buhok niyan, na wavy ang niyan. Alon-alon ng buhok niyan. Kumbaga isa sa mga asset niya yan nung araw. Pero ang nanay ni Diana na si Aling Des, may napansin ng kakaiba sa ikinikilos ng banidosang anak sa tuwing mahahawakan daw nito ang mga hibla ng kanyang buhok. Bunot na sana nabubunot, kahit sinasaway ko, kahit tinatago ko na yung pambunot, tuloy pa rin siya. Siguro sa kamay niya lang pinabubunot niya. Pag nakita ko, titigil yan. Tapos siguro hindi niya mapigil yung kate, tuloy na naman siya. Aminado si Diana na minsan siyang nahilig noon sa pakikipagbarkada at paglalakwatsa. So Diana, may problema ka na talaga sa tatay mo dati pa? Actually po, hindi naman siya yung problema. Parang ako po kasi matigas yung ulo ko. Kumbaga po, kung ano yung pinagbabawal niya, yun po yung ginagawa ko. Ginabi ka na naman Uwi pa ba ng isang matinong babae yan? Isa pa malilintik ka sa akin. At hindi niya raw kailanman makakalimutan kung paano siya dinidisiplina ng istriktong ama. Kinabukasan po, gano'n na naman pong oras ako umuwi. Tapos si mama ko po nakaabang na sa kalsada kasi alam niya nga po na gano'n na yung gagawin sa akin. Tapos hindi ako naniwala kay mama ko po na na gano'n. Umuwi pa rin po ako. Si papa ko nasa pinto na. Ikaw! Tapos sinawakan niya na po yung buhok ko, wala na pong sali-salita. Hindi ka nakikinig! Ha? Tayo mo ko dyan! Kutsilyo po yung inano niya, niya sa Pinangtabas sa buhok ko. Kutsilyo. Ginawang gogon. Opo, actually hindi naman po yung parang inuka-ukahan niya na yung parang siyempre po kutsilyo yung ginamit niya, kaya parang walang direksyon. Ako nagsisisi rin ako sa nagawa ko sa kanya. Umiiyak ako sa sarili ko noon. Sabi ko, wala akong magagawa. Hindi ko na pwede ibalik yung nangyari na yun. Sabi ko, kasalanan ko. Bakit ginanong ko ang anak ko? Pero kung iisipin ko naman, para din naman para sa kanya yun. Kaya sabi sa akin ng asawa ko, kasalanan mo yan. Sabi ko, hindi. Kako, disiplina lang yun sa akin. So iyak. Opo, umiyak talaga ako kasi ang haba ng buhok ko na makapaling. Isang linggo po ako nun hindi nakapasok sa sa school kasi nahihiya ako alam ko pagtitinginan nila ako. So palagay mo, talagang may connection talaga sa isip mo, sa utak mo, yung nangyari sa iyo yun. Opo, parang sabi ko wala na rin namang yung buhok ko, ang pangit na. Parang dinire-diretso ko na lang po siya. Tapos hindi ko siya namamalaya na umahaba po siya pero yung sa po, nauubos.
17 taong gulang lang noon si Diana nang mahulog ang kanyang loob sa isang lalaking nakilala sa kanilang lugar. Gusto mo kaya gagawa ng paraan? At hindi nagtagal, nabuntis siya ng lalaki at maagang bumuo ng sariling pamilya. Ang aga mo nabuntis. May epekto rin kaya yung pag-rebelde mo? 18 pa lang, may anak ka na. Kay Papa po kasi bawal ka na lumabas ng alas 5. Kailangan pag alas 5 nasa bahay ka na. Hindi ka na pwedeng tumambay. Yung boyfriend ko po, pagdating ng hapon, doon lang po siya pupunta. Bawal na po kay Papa. Kaya ginagawa ko, tumatakas po ako ng hating gabi sa bintana po. Nanabik akong lumabas, ganun. Kaya parang nawala na ako sa ano no. Tapos naano ko na lang po na nabuntis na ako. Dahil sa pagkakalulong sa bisyo, unti-unting nasira ang relasyon ni Diana sa tatay ng kanyang mga anak. At ang kinatatakutan ni Diana na mangyari sa kanyang pamilya, dumating na parang isang bangungot. Natuklasan ng kanyang kinakasama ang lihim na matagal nang itinatago ni Diana. Actually po kahit nung nagsasama kami, binubunot ko po. Minsan yun po yung pinagtatalunan namin. Sabi niya bakit daw ayaw ko pong tigilan. Opo. Kaya parang siguro minsan yun din yung naging ano sa kanya para mambabae. Kasing ka na naman? Lagi ka na lang umiinom ah. Wala ka naman trabaho, ganyan ka ba? Di ka ba titigil? Dito na nagsimula ang kalbaryo ni Diana bilang solong tagapagtaguyod ng pamilya. Ba't ka ba nangyayalam? Ah! Hindi ko alam. Ba't ka nangyayalam? Ano ba hindi ko alam na may babae ka? Ah! May babae ako! Kasi sabi niya, paano kita maharap sa ano kung ganyan itsura na. Bakit ka naiiyak? Naalala mo, mahal mo pa siya. Hindi po. Siyempre, may mga anak kami. Kasi bago lang naman po kami nag-iwan. Ito lang po. January. January. Opo. Pero paulit-ulit naman po siyang nambababae. Dito lang po na, ano na, siguro parang nanawa na po ako. Kaya dinisisyonan ko na lang kung doon na siya. Ano po. Ang pagbubunot ng buhok ni Diana ay mas lalo pang tumindi. Bukod sa mga gabing halos 4 na oras siyang nagbubunot ng buhok, dumating din sa puntong kinakain na rin niya ang mga hibla ng buhok ng kanyang nakukuha. So bakit mo binubunot at kinakain yung buhok mo? Actually po nung una, hindi ko po talaga siya akalain na mangyari. Kasi pagka pinubunot ko, ginaganong-ganong ko lang po siya sa labi ko. Hindi ko po namamalayan, nangunguya ko na po pala siya. Pag ano lang po yung, basta paggabi po yan, bago yung parang bago matulog, ganun po. Kasi hindi ako kagad basta-basta nakakatulog. Parang minsan isip ako ng isip, tapos habang nag-iisip po ako, nagbubunot ako. Okay. Parang ganun po, tapos nakakain ko na pala siya. Ninunguya mo tapos lululutin Opo. mo? Trichotillomania ang tawag sa kondisyong palagi ang pagbubunot ng buhok. Tinatayang may 4% sa populasyon sa buong mundo ang nadokumentong mayroon nito. At ang trichotillomania kapag hindi naagapan ay pwedeng lumala. Ito ang trichophagia o pagkain ng binunot na buhok. Kondisyon na nararanasan na rin ngayon ni Diana. So, posible namang galing ito sa isang insidente lang at madala na hanggang katandaan? Totoo yan. Dahil kasi, unang-una, may predisposition ang obsessive-compulsive disorder.
So, kung baga meron na siyang 25% disposition na paano kung meron yung mga kamag-anak niya o yung mga magulang niya ay gambler o kaya naman yung sabihin na natin alcoholic, yung may mga ganong klaseng problema. So, maaaring ito naman yung pamamaraan niya para sa ganoon sabihin na natin nagtuloy yung compulsion. So, iba pa yung kinakain yung buhok. O bakit naman kinakain yung buhok? Kasi pag kumain ka naman ng buhok, nandun yung satisfaction na parang sinabi niya, na-relieve na yung tension, na wala na yung pakiramdam kong galit, na wala yung pakiramdam ko na parang yung sugat na nararamdaman ko before. Yun yung parang satisfaction, yung pagkain. So, regardless kung sasabihin natin na ito ay pamamaraan para yung talagang sabihin mo, yung maalis lang yung tension pag binunot yung buhok na gano'n, sa kanya mas gugustuhin niya kung kakainin pa niya. So sa palagay mo, Diana, yung nangyaring yun sa'yo sa pagitan mo at ng tatay mo, yan ang talagang mitya o simula ng lahat ng mga problema mo, Opo. di ba? Sitwasyon mo ngayon. Ano po, hindi ko naman po sinisisi si Papa ko eh. Ang sinisisi ko po talaga yung sarili ko. Kung nakinig ako, parang ito lahat yung naging sukli ng ano ko, katigas, hindi ako nakinig. So ngayon, nag-aayos ka pa ng buhok ng iba. Opo. O sa parlor. Parang kabaligtaran, ano? Opo, yung buhok Ayos ka ng buhok ng iba, pero winawakwak mo yung buhok mo. Yung buhok ko po, hindi ko maayos-ayos. Anong balak mong gawin? Kailan mo babaguhin yan? Ano po, pag binigyan po ng pagkakataon, siguro, sabi ko nga, may mag-ano lang sa akin hulog ng langit. Talaga, sabi ko, mabalik lang yung confident ko sa sarili ko po. Yun po. Maano lang, mabalik lang sa normal yung buhok ko. Tuloy man ang pagsubok sa kanyang buhay at hindi managarang malulunasan ang kondisyon. Naniniwala si Diana na hindi sa kapal at ganda ng buhok nakikita ang kahalagahan ng isang tao. Nasa nilalaman pa rin ito ng ating mga puso. Ang pagtanggap sa kanya ng kanyang pamilya